Psalm chapter 90 verse 2. Before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, from everlasting to everlasting, you are God. Magandang araw, at tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang eternity. At ang una pong katuroan na natutuhan po ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay God is eternally and therefore unchanging. Ang ating Panginoon Diyos po ay walang hanggan at hindi nagbabago o unchanging. Ayon po sa talatang ating binasa, bago pa man po likhain yung mga bundok o yung mga buong nilikha o nilalang, pati yung buong mundo ng ating Panginoon Diyos, siya na po ay Diyos na. Siya ay the start and the beginning and the end, is the Alpha and the Omega. Nga po, nasa Biblia din po yan. At hindi siya bahagi ng mga bagay na nilikha lamang sa paglipas ng panahon. So, walang time o timeless, walang time, walang space. Yung ating Panginoon Diyos, hindi nag-i-exist sa kanya yung time and space, yung matter, ganun. Though nag-work yung plan niya o yung kanyang gustuhan sa ating mga tao through time, pero yung time, yung matter at yung space ay hindi nag-work sa kanya. Hindi siya bahagi ng mga bagay na nilikha lamang sa paglipas ng panahon. Kaya siya po ay umiiral na bago pa man magsimula ang lahat. Ito po ay nagpapakita ng kanyang eternity. Walang simula at walang wakas. At dahil po siya eternal, hindi rin siya nagbabago sa paglipas po ng panahon. Yung mga nilalang ay nagbabago. Tayo po ay tumatanda, tayo ay nasira, tayo ay nawawala dito sa mundong ibabaw. Hindi lang po tayo, no? Pati lahat ng nilalang ng ating Panginoon Diyos, mapabagay, hayop, kahit galaxy, no? Nagbabago, nawawala hanggang sa namamatay. Pero yung ating Panginoon Diyos po ay nananatiling pareho kahapon, ngayon, at hanggang sa magpakailanman. Ang kanyang katangian po, kabutihan at kapangyarihan ay hindi nagbabago sa kabila ng pagbabago na nagaganap sa buong mundo, sa buong universe, sa buong galaxy. Yun nga po, kagaya po na sinabi ni Pastor Russell Ocampo na masarap magtiwala sa ating Panginoon Diyos dahil siya ay nagsimulang mabait at siya po ay magtatapos na mabuti. Ang natutukan ko lang po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God exists both outside and inside of time. Kagaya nga pa ng sinabi ko kanina na walang time, walang space, walang matter sa ating Panginoon Diyos. Pero yung kanyang plano ay gumagana through time. Ang ating Panginoon Diyos po ay umiiral sa labas ng oras, pero kasabay po noon ay naroon din siya sa loob ng panahon. Yung plano niya po ay nai-execute doon sa loob ng panahon. Pinapakita po sa talata na ang ating Panginoon Diyos ay naroon po naroon na bago po man yung simula ng sanlibutan. Kaya nga po inuulit ko, nasa Biblia din yung I am the beginning and I am the end and I am the Alpha and I am the Omega, etc. Hindi ko na po kabisada, hindi ko na po i-recite lahat dahil hindi ko po kabisado. Yung ibig sabihin po nun, siya po ay lampas sa konsepto ng oras, kaya nga po siya ay Diyos. Ngunit hindi ito nangangahulugan na siya po ay malayo sa atin o hindi natin siya kasama o hindi siya nakakaalam ng kasaysayan ng ating mga tao. Ang ating Panginoon Diyos po ay omnipresent, omniscient, and nakalimutan ko. Yun, sa omnipresent, ang ating Panginoon Diyos po ay kasama po natin palagi. Ang omniscient, ang ating Panginoon Diyos po ay nakakaalam sa lahat ng bagay. At omnipotent, ang ating Panginoon Diyos po ay kayang gawin lahat ng mga bagay kahit hindi sakop ng ating kaalaman o hindi sakop ng ating reality. Sa katunayan po, siya po yung aktibong gumagawa sa loob ng panahon. Siya po ay nakikibahagi sa mga kaganapan sa mundo, nakikinig po sa ating mga panalangin at gumagabay po sa ating mga buhay. Kaya ang ating Panginoon Diyos ay hindi nakatali sa oras gaya natin, pero pinili niyang makibahagi sa ating time upang tayo po ay kanyang maramdaman, magabayan at mailigtas. Ang natutuhan ko lang po sa pangatlong katuruan ng Pastor Russell Ocampo ay God gives us the life of Christ, our eternal life.
eternidad po ng ating Panginoong Diyos ay hindi lamang katangian niya, kundi biyayang nais niya pong ipamahagi sa atin. Kaya nga po niya tayo nilalang, kasama niya po ang Espiritu Santo ng ating Panginoong Kristo, dahil nais niyang i-share yung love na tinatamasan nila, o nais niyang i-share yung love na meron sila ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. At sa pamamagitan po ng ating Panginoon sa Kristo, binigyan niya po sa atin, o binigyan ng ating Panginoon Diyos yung pagkakataon na makibahagi sa buhay na walang hanggan, o sa everlasting life, dahil po ang ating Panginoon sa Kristo ay buhay ng ating Panginoon Diyos na nagkataong tao, at dinala niya po sa atin yung mismong eternity, na yun, yung salvation po, kasi nga po the wages of sin is death. At tayong mga tao is makasalanan mula pa lamang sa unang tao, which is sila Eve and Eden, and sa kasalanan na inherit natin sa kanila ay may karampatan na dapat ay kamatayan. Pero dahil po sa ating Panginoon sa Kristo, sinig niya po tayo doon sa krus ng Kalbaryo, at yung kamatayan dapat ay tayo yung nagbabayad. Pinayaran niya po yun lahat ng kasalanan na dapat pagbayaran ng past, future, and present, ay nabayaran niya na po sa krus ng Kalbaryo. At doon sa pamagitan din po yun ng pagsakripisyo niya sa krus ng Kalbaryo, ay isinare niya rin po yung tawag dito, yung mismo eternity, na meron siya as a God, meron sila ng Diyos Ama at ng Espiritu Santo. Kaya sa paniniwala po, sa pagkakaroon natin ng faith sa ating Panginoon sa Kristo, tayo rin po yung binibigyan ng pag-asang mabuhay ng walang hanggan, o magkaroon ng eternity o everlasting life sa piling po na ating Panginoon Diyos. Hindi lang ito tumutukoy sa buhay na pagkakataon ng kamatayan, kundi sa uri po ng buhay na ngayon pa lamang ay may kaugnayan na tayo sa ating Panginoon Diyos. Isang buhay na may kabuluhan, may pag-asa, hope, at walang hanggang layunin. Yun lang po. Maraming salamat, and God bless. Amen.